Mga kababayan, kamusta po? Si Kaamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po, panoorin po muna natin ito pong kumakalat na video at pinag-uusapan na po ito sa social media. Ito pong pag-amin ng isang congresswoman tungkol po sa maleta. Mga kababayan, saka po natin komentuhan. Panoorin po natin agad. Grabe oh. Pero wala pong investigasyon sa maleta. Diyan po kayo magtataka. At diyan tayo nagtataka. Walang investigasyon. Ang iniimbestigahan, yung nagsasabing nag-deliver ng maleta. Sila iniimbestigahan. Pero yung mga diniliberan, hindi iniimbestigahan. Ito pa mga kababayan. Umpisahan po natin. Saka natin komentohan yung congresswoman. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan para matapos na. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. About sa maleta issue, no? Sige, sasagutin ko yan para matapos na. Binigay naman yun eh, hindi naman natin hiningi yun. Hindi lang po tayo yung tumanggap ng maleta, no? So, wag po sanang sa akin lang ibaling yung attention. About sa Yan pa, mga maleta kababayan. issue, no? Sige, sasagutin ko. Sasagutin na raw po yung maleta issue. Na-pressure na po. Na-konsensya na po yata. Ito po si Congresswoman Mika Gonzales. Isa po siyang House Deputy Majority Leader. Nasa administrasyon po ito. Majority Leader po ito. Ito po ay Congresswoman ng 3rd District ng Pampanga. Mga kababayan. At anak po ito nung dating congressman na napakarami rin pong isyong pumutok sa mga proyekto, lalong-lalo po sa flood control. At isa rin po yatang kontraktor yung tatay niya, sila, sa Pampanga. Lalong-lalo po sa 3rd District ng Pampanga. Hindi po ba? At balita po natin parang nagtatago yata o naglalaylo at hindi makita yung tatay niyan, mga kababayan. Yan po siya, si Congresswoman Mika Gonzales. Yan po, ng 3rd District ng Pampanga. Mga kababayan. Yan po yung nasa video na umamin. Kung yung po ay totoo at hindi po AI, mukha naman po hindi AI kasi mukhang nasa loob siya ng sasakyan, mga kababayan. Nung siya po ay nagsasalita at umamin. Grabe, no? Grabe, mga kababayan, ano? Talagang yung maleta, mahiwagang maleta. Sana aminin din ni Congresswoman Mika Gonzales kung gaano po karami ang laman ng maleta. At ilang beses silang nadeliveran ng maleta. Kasi doon po sa salita niya, hindi lang naman siya. Ganun din naman sinasabi ng mga Marines. Di ba nagtutugma? Yung sinasabi ng mga Marines, napakarami. Hindi po ba doon sa doon sa House of Representatives, kulang 30 po. Di ba? 27 po yata eh. Hindi bababa sa 27. Yung nadeliveran ha. Yung nadeliveran ng maleta sa House of Representatives. Nangunguna po dyan si Abante. Hindi po ba? Si Abante nangunguna. Saka po yung napakagaling po ron na yung head po ng Committee Justice po dyan sa House of Representatives. Si Luis Tro. Kasama po yan eh. Yung mga yan sa listahan po ng nadideliveran ng maleta. Sana makonsensya. May konsensya pa pala eh. Katulad po nito, anak po ni Gonzales, na pressure yata dahil nga po hindi natin alam, baka sa Pampanga, yung kanya pong nasasakupan sa kanyang 3rd District. Mga kababayan, hindi po ba? Baka talagang kinukuliglig na dahil usap-usapan ngayon. Hindi po ba? Usap-usapan sa ating bansa at lalong-lalo po nakarating na sa buong mundo na talagang ang maleta ay grabe. Grabe ang ginawa sa pera ng taong bayan. Hindi po ba mga kababayan? Kaya po,
Dito po sa nangyayari sa ating bansa, talagang hindi mo na maitatago. Napakarami na pong lumalabas na nagpapatotoo. Hindi po ba? Pero, ang gobyerno ngayon, ano po, pilit pong dinadivert ang issue ng korupsyon. Yan po ang pinakamasakit na pangyayari. At pilit po ring natutulog at walang kibo ang tagapagbantay. Ang ating pong mga sinasabing mga men in uniform na puprotektahan ang mga Pilipino. Pati ang pera ng mga Pilipino na niwawalang hiya, ninanakaw, tinatarantado ng mga magnanakaw na mga politiko. Hanggang ngayon po ay hindi po sila kumikibo, mga kababayan. Napakarami po nito eh. Ito po, di ba? Yung mga ito po kasi, mga kababayan, bagong congresswoman pa ito, di ba? Parang yung tatay niya pinalitan niya eh. Ito pong si Gonzales. At kasama po tatay niya eh. Nung 19 Congress po kasi, tatay niya yung nakaupo, si Dong, si Aurelio Gonzales, si Dong. Ito po, mga bayan. Nasa listahan po. Nasa listahan po ang tatay niya, si Dong Gonzales, sa nadideliveran po ng maleta ng mga sundalo, ng mga Marines. Ayan po, napakarami po nito. I think 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, tama nga, 28. Just 27. Ayan po, naunguna si Abante, Benny, si Adyong. Yung pangalawa po kasi, mga kabayan, patay na. Kaya po nilagyan, di ba nila na itim? Patay na baka yan po si Akop. Nangunguna si Benny Abante, si Adyong, si Alvarez, si Ang Jojo, si Baronda, si Barber, si Ace, si Bernos Ching, si Brosas, ito pa yung mga kabayang black, si Castro, si Chua ng Maynila, si Dalipe, si De Lima, kasama rin po. Dahil nakatanggap po ito na sobre. Dahil po dun sa pagpaplano nila kay dating Pangulong Duterte. Di po ba sa ICC? Si Fernandez Dan, yung artista. At siyempre po si Garin, yung maingay po sa impeachment. Hindi po ba? At si Dong Gonzales. Yung Dong Gonzales po, yung tatay po nito. Siya po ang congressman ng 19 Congress. At ito pong si Mika ang naging kapalit. At si Kong Hoon, si Luistro. Ayan, kasama po si Luistro sa mga nadideliveran. At si Manuel, si Raulo, si Marcos Jr., si Ortega, yung mataba. At siyempre po si Paduano, hindi na po nanalo ito. Si Kimbo Estela, si Romualdez Martin, si Suarez JJ, at si Tulpo, si Bendalo. Hindi po ba? Isa pa lang po ang umaamin. Dito po sa mahigit 20, hindi bababa sa 27 na mga sinasabi ng mga ex-marine. Isa pa lang po umaamin. Isa, yung anak ang umamin. Yung anak na nadideliveran sila ng maleta. Ibig sabihin, napakaraming maleta po ito. Kasi panahon po ng tatay niya ito eh. At baka ngayon, dahil ini-impeach nila, dahil kasama rin siya sa pumabor sa impeachment ng Vice President, ito pong si Mika Gonzales. Kasama rin siya. Di ibig sabihin, hindi kaya. May mga hanggang ngayon, may mga maleta kaya itong mga congresswoman na ito na nai-impeach ang Vice President. Di ba? Dahil mismo si Senador Amy Marcos, nung nakaraang taon, meron po sa isang interview na mismo sa bibig niya nang galing, ano po sabi niya? Si Vice President at ang pamilya Duterte ay binabudgetan ng gobyerno daw ng hindi bababa sa trilyon ng budget sa pagpapabagsak sa mga Duterte at dyan po lalong-lalo sa Vice President. Kaya nga po dumami ang maleta. Kaya nga po si Senator Lacson ginagamitan ng mathematics. Napakahirap daw paniwalaan na ang maleta ay napakarami para paglagyan ng pera dahil hindi raw bababa sa 13,000 yung maleta. Sa dami ba naman ng magnanakaw ng mga politiko? Kulang pa nga yun eh.
Hindi po ba? Sa dami ng ninanakaw eh. Dahil ito, iimbestigahan ba nila ito? Itong kumakalat na ito? Si Mika Gonzales na umami na? Hindi lang naman sila. Hindi lang naman pamilya niya. Hindi lang naman siya ang nabibigyan ng maleta, mas marami pa. Totoo naman. Sa congressman lang ubod ng dami. Sa Senado, lalo-lalo po sa palasyo at mga kaalyado nito at mga gabinete sangkot. Hindi po ba? Yan po mga kababayan ang sinasabi po natin madalas. Wala po kasing baho na hindi aalingasaw. Sisingaw at sisingaw ito. Yung baho. At syempre po, yung mga may konsyensya. Kukonsyensyahin ka kasi nito eh. Di ba? Sa galit ng mga Pilipino at pagdarasal sa dami na nagdadasal ng mga Pilipino sa mga pinaggagawa po ng mga politiko na ito. Dahil tayo'y patuloy na naghihirap. At ngayon po may giyera pa sa Middle East. Napakalaki pang problema ng ating mga kababayan. Dahil wala po, hirap na hirap tugunan ng gobyerno ang ating mga kababayan na mga OFW na bumubuhay na napakalaking tulong sa ating ekonomiya. Pero hirap na hirap po bigyan kung paano po ang gagawin nila sa ating mga kababayan na iipit sa giyera. Tapos, napakamamahal pa ng bilihin sa ating bansa. Tumaas na naman ang gasolina. Pag tumaas ang gasolina, lahat po yan. Tataas na po yan. Kuryente, lahat. Bilihin. Pati ginagamit natin pamasahe, pantrabaho. Yan na po ang impact yan. Hindi po ba? Paano mo hindi ipagdarasal ang mga hayop na ito? Na katulad po ng wish ni Cara David. Sila lang po nagpasasa sa pera ng bayan. Hindi man lang nila nilagay sa napakaraming problema ng bayan, kakulangan. Yung health system nga natin, kulang na kulang. Ninanakaw pa nila. Hindi po ba? At kulang na kulang pa po tayo sa lahat, pati proyekto na dapat ay makakatulong sa ekonomiya. Nada. Hindi naman zero. Dahil marami po nasimulan si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Kaya nga lang po mga kababayan, sana po marami pang tumayo. Hindi lang po sana si Mika Gonzales. Mga kababayan, marami po sana. Sundan ito. Dahil diyan mo talaga makikita na talagang totoo ang sinasabi ng mga Marines. Hindi po nagsisinungaling ang ating mga soldiers at ang mga ex-Marines na talagang yung dinideliver nilang pera ay sila mismo na nag-i-impeach ngayon sa Vice President. Katulad po nito na umami na. Kung talagang ito, mga kababayan, ay legit, ano po ang gagawin ng mga men in uniform? Mananahimik pa rin ba kayo? Mga men in uniform natin, lalo-lalo po yung mga generals. Tahimik po pa ba kayo? Na yung mga nagsasalita na, hindi lang Marine, hindi lang mga Marines. May politiko na. Umaamin. At sinasabi, hindi naman daw niya ginusto. Binigay naman daw. Binigay Saka nakakita, binigay sa'yo. Hindi mo man lang inalam kung saan galing. Di ba? Congressman ang tatay mo. Congressman ka. Binigyan ka ng pera. Excuse me. Hindi mo man lang inalam. O talagang alam mo na. Kaya ka lang umamin dahil buko ka na. Ganun po yun Di ba? Umamin dahil buko na. Dahil napangalanan na. Kumpleto kasi Mahirap po kasi itanggi yung hawak na ebidensya ng mga Marines. Kasi kumpleto po sila May address, may larawan, may mga video pa nga Tapos pati yung receive, yung nagre-receive, kung sino nagre-receive, kung yan ba'y security, katulong, o driver ng politiko, hindi po ba? Kumpleto. Pati nga si Kimbo Di ba, nung nag-deliver kay Kimbo, pati yung bisikleta na ginagamit ni Stella Kimbo, nakuha ng pe. Hindi po ba, mga kababayan? Sana po ay marami pang makonsyensya
ng mga congressman at mga politiko at mga nagtatrabaho sa gobyerno na nasuhulan at nabigyan ng mga mali-maleta. At sana sumunod na rin po yung mga nabigyan ng napakaraming pabor sa impeachment ng Vice President. Hindi po ba? Dahil nung pumirma po ang napakaraming 200 plus sa impeachment nung una, maleta kaya natanggap nun? O mga sobre-sobre? O mga bagbag? Hindi po ba? Yan po mga kabayan, ang komento po natin dito po sa congressman ng 3rd District, congresswoman ng 3rd District ng Pampanga na napakarami rin pong issue ng 3rd District ng Pampanga sa mga proyekto, lalong-lalo po nung panahon ng tatay niya. Hindi po ba? Si Dong Gonzales. Yan po mga kabayan, ang maleta ay pinatututuhanan na po. Kung totoo po itong kumakalat na ito, 100% hindi nagsisinungaling ang ating mga ex-soldiers at ang ating mga ex-marine. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, tuloy-tuloy lang po tayong manalangin na maingatan po ang ating po mga buong sambahanan, ang pamilya Duterte, ang Vice President at dating Pangulong Duterte. At syempre po ang ating mga ex-soldiers ay maingatan po sila para po lumabas ng tuluyan ang katotohanan. Maingatan po lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga panalangin. At thank you rin po sa nakagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers natin at sa mga patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, Eric Hershaw ng Canada, Annie Jo, ako si Pilam, Balance Vision TV, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Kingston ng Hong Kong, si Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat at tis-tis lang po tayo. Bye-bye!